nga ba napatawa si BP Inday Sara? Anong video yun? Ayan. Meron ba tayo niyan? Meron ba tayong video yan? Ayun, kita sabi ko sa'yo, meron eh. Bakit ba napatawa si BP Inday Sara? Panoorin natin ito. Kuya Benny, pakinggan mo mabuti ha. Simple, maikli lang ito eh. Sige nga. What's your reaction to Torres' appointment as PNP? Ay, sorry. That's my reaction. Sir, next question. Opo. Natawa. Isa pa? Gusto mo? Parang bitin ka. Ha? Well, sa akin, i-interpret ko ha. Oo. Interpret ko Kasi yung ang tanong, tawang yan. what is your reaction on ano? On the appointment of General Torres, as Chief PNP. Yes. Yes. O, interpret natin. Ikaw Pero anong ang impression mo? interpretation dyan is, of course, rather than magsabi ng anything negative, no? Well, in fact, yun ang magiging negatibo lang naman talaga yung magiging sagot ni BP Sara. Dahil, first of all, humuli sa kanilang kaibigan, kay Kibuloy. Then, after that, humuli sa kanyang ama at pinadala sa The Hague. So, expected natin negative ang magiging sagot niya, no? But again, since hindi naging negative yung sagot, yung tawa niyang yon, hoping that meron yung kalakip na pag-asa. Pag-asa na magbigay ng pag-asa kay General Torre na patunayan mo sarili mo ngayon. Ngayong Chief PNP ka na. Ikaw na, you're the man. You're the man. Wala tayo. Hindi niya naman pwede sabihin, hindi, mali yan. So, huwag niyong bigyan ng masamang interpretasyon yung pagtawa kung natawa mo siya. Yun yung interpretasyon ko. Pwede rin natin ilagay sa negative perspective yung kanyang pagtawang gano'n. But again, alam mo naman tayong Pilipino, very positive lagi dapat tayo. Ako mas katanggap-tanggap yung naunang sabi mo. Ay mukhang natawa lang siya kaysa magsalita siya ng hindi tama o napaman, baka mamaya ay maibulalas na naman niyang negatibong bagay. Mabuti na yon. Yung tawa niyang yun ay isang paghamon or isang challenge para kay Chief PNP na patunayan din ang sarili niya. Ngayong siya na ang pinaka-ama ng ating pambansang kapulisan. At yaman din lamang na pag-usapan natin ang PNP Chief at ngayon ay balita din naman at ito ang mga maiinit na issue ngayon. Meron siyang dalawang naging pahayag, Kuya Benny, kahapon nung siya'y humarap sa mga mamamahayag na dapat ay bantayan ng ating mga kababayan. Ang unang-una, Kuya Benny, at mga kababayan, dito sa una kasi nakilala yung pagpapatupad ng 3-minute response ay dito sa Quezon City Police District. Noong siya ay naging direktor ng QCPD, Kuya Benny, at mga kababayan. At talaga namang pinatunayan nila na kapag kami nangyaring krimen, within 3 minutes, o sa pinakamabilis na paraan, dapat dumating ang pinakamalapit na mobile patrol ng pulis. Diba? Ayan. At ito daw ngayon ay isasagawa nila sapagkat siya na ang hepe ng pambansang pulisya, gagawin nila ngayon ito nationwide. Sa buong bansa. Sa buong bansa. Pero meron naman siyang yung exemption. May pasubali. May pasubali siya. Pagkarating doon sa mga rural areas, yung mga sa probinsya. Sa kanayunan. Na malalayo ang pulis. Medyo may konting adjustment doon. Pero ito, sa city proper siguro itong mga to. Sa mga syudad. Kasi dito sa atin, meron kang PCP, Police Community Precinct. Meron kang mga vantage point na mga pulis, di ba? Bawat kanto may mobile unit na alam pulis. mo naman sa probinsya, ang barangay 3 kilometro, 4 kilometro ang layo sa bawat isang barangay. Minsan pa, umaabot ng 10 kilometro ang layo sa isang barangay. So, imposible yung 3 minutes. So, with that, meron naman siyang pasubali at sinabing ito'y magkakaroon ng ibang konsiderasyon naman. Di ba? Sa kanya pong talumpati na ginanap sa turnover ceremony sa Campo Crame, nito pong Lunes kahapon, sinabi ng bagong PNP Chief General Nick Torre na hindi makikitang natutulog sa pansitan. Yan, mga pulis Ang mga pulis sa kanyang termino, nagpahayag din po ng kahandaan si General Torre ipatutupad sa mga pangunahing syudad ang 3-minute police emergency response time sa mga pangunahing syudad sa bansa base po sa kanyang karanasan noong siya hepe ng Quezon City Police District.
ang prinsipyo, increased police visibility. Ayaw niyang nasa tanggapan lang. Oo. Gusto niya ay nasa lansangan ang mga kapulisan at makikita. Ang tanggapan ba tinutukoy niyo, opisina? Oh, hindi yung tanggapan ng Akala ko receiving station. Hindi pala opisina. opisina pala. Tanggapan sa Tagalog eh. Oo. Ang Tagalog ng opisina ay tanggapan. Ayun! Oo. Oo. Ay, at least nililiwanag mo. Bawal silang tumanggap. Mabuti nililiwanag mo. Baka magkamali tayo ng interpretation. Ang kapulisan ay hindi korap at bawal tumanggap. Yes. Yan. Oo. Kaya wala na. Halos siguro ang nasa tanggapan lang, investigador. O kaya yung mga desk officer. Yes, yun lang ang kung sino lang yung talagang nasa opisina o yung nasa tanggapan, Yan. yun lang dapat. Yan. Oo, Oo. pero lahat kung hanggang maaari naka-foot patrol pa. Yan. Oo. Yan. Di ba meron tayong foot patrol, may bike patrol tayo, motorcycle unit, kung ano-ano pa man. May mobile unit tayo. Yan. Oo. Ano sabi ni General Torre? Pakinggan po natin. Ito po ang kanyang pahayag. Mga kababayan, pakinggan po ninyo. Sa atin dito, ang mantra na gusto kong gawin dito, na aside from the police na visible sa kalsada, I would like to emphasize na gusto ko ang police na sa telepono ng mga tao. No? Parang, wag nyo na kaming hanapin sa mga presinto, sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 3 minuto. Yan ang gagawin natin. Gusto kong memorize ng mga bata natin yan. So, pag may nangyaring insidente, huwag ka na maghanap muna ng pulis kung wala kang nakitang pulis sa immediate vicinity. Tingin sa telepono, dial 911, kung saan ka man nakatayo, dapat may pulis na darating dyan sa inyo sa loob ng 3 minuto. Promise, August 8 sa ating Police Service Anniversary, ide-demo ko sa inyo kung paano gawin yan sa buong Metro Manila. Ayun, ba? Napaka-idealistiko niya. Bigat Promise. Oho, Yun oho. ang mabigat. Promise. Oho. No? But again, with that statement of our Chief PNP, seems like he really wants to prove something. Yan ang sinasabi Meron natin. siyang gustong patunayan. Oho. Yan sa mga nagbabash sa kanya. Oho. No? Alam mo, hindi, kahit naman di natin nakikitang derecho o naririnig Oo. sa kanyang derecho na naapektuhan siya ng mga bashing na yan. Oho. Kita naman natin na, siyempre, sino ba naman di Ay, maapektuhan bilang yan? tao naman, totoo yan. But ano? with that, makikita natin na very positive ang naging effect nito sa ating bagong Chief PNP, Oho. kung saan lalong nagiging matapang, mabilis, 'di ba? Yun yung gusto niya. But again, yung sistema ng 911, 'di ba? Alam naman natin na buong bansa iba-iba, merong 116, Yan. merong ano. So, Oho. dapat siguro i-consolidate muna Yan natin munang yan. resolbahin. Yan. Pag na-resolve tama. yan, siguro kaya niya sinabing August. Oho. Kaya niya sinabing August. Dahil meron pang ample time, July hanggang August, para maayos niya lahat itong problemang ito. Kasi itong June pa lang tayo ngayon. Kasi itong 911, under DILG ito. Magkaroon Yes. tayo ng isang malaking command Center. Command center. Ang Yan. tawag sa kanila niyan dati is yung Tactical Operation Center, yung TOC. Sa Kung part ng tawagin PNP. ng PNP, oo. Oho. Yan yung may radyo, Yes. lahat ng communication nandoon May mismo sa telepono. TOC. Oo. Alam mo, tumawag ka, sa Quezon City ka, meron pong hostage drama dito. Oo. So ngayon yung Automatic, operator, yung TOC, kung tawagin TOC, Yan, yung TOC opo. na yun, yung TOC ang magbibigay, kailangan nyo bumbero, Yan. kailangan nyo ambulansya, kailangan nyo pulis, yung Oo. TOC na yun. sa Amerika kasi pag nanonood natin, pati yung bata nabulunan, tinatawag sa 911, Yes. magaling yung sumasagot. Di ba, trained? Ano po nangyari? Ano nangyari sa nanay mo? Hindi po siya makahinga, hawak yung kanyang dibdib. Gantihin mo nga, subukan mo, ano ba siya? Kumakain po siya, ganito nung bigla po, nabulunan yan, ganito gawin mo, etc. etc. Trained din yung sumasagot. Kung kailangan mo naman ng pulis, o ano pong pinakamalapit mo lugar, ako po nasa ganito. Yung operator ngayon, tatawag, direkta, doon sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya, at siya meron dito yan. Nandito si Jen Subarjaga, nasa kabilang linya. Di ba? Meron daw police emergency, may pakalat-kalat doon na sa kanilang lugar. Dapat ganun ang magiging sistema. Yes. Di ba? Yan sinasabi natin na talagang kailangan natin ng trainings. Ayan. Oo, So, hindi ito police lang magtitrain, Kuya Hindi Benny, lang. Lahat. Pati yung tatanggap operator. ng tawag, yes. Oo, Oo. pati operator ng Oo. telepono. Dahil kapag tumawag ka, automatic,
tensyonado ka. Totoo, oo. Lalo na kapag ang kailangan mo, responde ng pulis. Oo. Hindi mo na alam yung Tataranta sasabihin ka, mo. oo. Dapat marunong din yung Gatal-gatal, sasagot. kailangan Oo. psychologically prepared Oo. yung sasagot. At uunawain niya. Kalmado. Hindi Yan. yung, ba't ano? Makikipagtalo ka pa. Magagalit pa, oh. Tinatanong nga pangalan mo eh. Hindi mo bigay. At saka pagka tumawag ka, biglang mo ibinaba. Sa loob ng ilang segundo, magtatawag yung ano, bakit ka na, bakit kayo nag-miss call? Oh. Ano ang, ayun, ngayon Yes. ba, may kakayahan na ba tayo ng ganyan? Oo. Di ba? At kapag gano'n na nangyari, dapat na-trace na nila saan naman yung area ng Yun, tumawag. yan, At immediately, maitawag din sa mobile patrol doon, Okay, maikutan. Yun, Di ba? O yung cellphone number niyo po, di ba? Cellphone number mo, Kuya Benny, ay nag-miss call dito sa ganito O baka nasa emergency. Sila ngayon ang tatawag doon sa ano? Yes. Sa Ito yung cellphone mga number bagay mo. na napapanood lang natin sa TV, Oho. pero sa tunay na buhay, talaga nga namang mahalaga. At pangarap nating mangyari doon sa Pilipinas, Kuya Benny, Yes. Pangarap natin yan. Oo, maiinggit tayo sa ibang bansa. Ba't nagagawa nila yun, no? Yan na siguro yung ginagawa ng ating bagong chief PNP. Ayan. Pero, well, again ang PNP po isa lamang sa mga bureau ng DILG. So, dapat dito, ang buong DILG ang gagawa under nila local government units. Yes. Mula governor, municipal mayor, city mayors. Including the barangays. Yun, pati barangay. Lahat yan under ng DILG. Yes. O, di ba? So, dapat ang mangunguna dito, Secretary John Vic Remulla. Yes. Implementor Pero lang itong... ang mahirap dyan, Oo. it can only be successful kung ang approach na gagamitin dyan, talagang whole of government approach. Yan. Gaya nung Department of Health also. Yan, opo. Okay, para pag ambulansya naman ang kinailangan, dahil alam naman natin kapag nag-responde yung police, minsan po, wag naman po sana mangyari, Oo. hindi maiwasan nagkakaroon ng sakitan. Yan, No? At nagkakaroon ng mga may injured dyan, Oo. kailangan din ng mabilis na responde ng mga ambulansya. Totoo. Ah, Sa ibang bansa, Kuya Benny, bukod sa pulis, kasama lagi bumbero, no? Yes. Kasi yung bumbero, train sa rescue, sa first aid. Kaya lagi partner, pag dumating yung mobile, lagi kasunod yung bumbero Kasi kung pulis, law enforcement. Pero kung mga rescue, kailangan gawin, mayroon agad na bumbero na assiste. Dapat Diba? gano'n naman talaga. Ayun. Dapat meron tayong tinatawag na yung na-pre-preempt mo na. Oho. Nauuna ka na. Oho. Hindi yung, ay, kailangan pala bumbero, Tsaka tawag ka ka na naman matatawag. uli. Ayun. Kung 3 minutes, plus 3 minutes, 6 Nako. minutes. Oho. Maraming maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Yan. Nako, anyway, sa isang araw isa-isahin pa natin yung punto na yan, ha? Oo, isa-isahin Kasi natin marami yung punto pang na yan. Yes, marami pag-uusapan ukol sa bagay yan. basically, sa atin dito sa SGM, Oo. 1 point para Yan. kay Chief PNP Nick Torre. Kung may sasakatuparan nito, Oh, yan. wish natin yan. Yes. Oho. Pero yung ano pa lang niya, showing niya pa lang 1 point to, 1 point. Ayan. 1 pogi point. Yan ang hinihintay natin sa ating Chief PNP. Yes. Ano? Pero si Marbil, di naman ganyan nung nag-umpisa umupo. Medyo si General Marbil, malamya kasi Malamya, magsalita. Iba, oo. kanya Hindi, minsan magsalita, disgrasya pa. Medyo, hindi sanay. Pero Aha. si General Nick Torre, abay, darling of the press to Yun na nga. Magaling ano din. to O, tingnan natin. Ano to, kaibigan ng lahat. Yan. Yan. Maliban kay... Maliban kay Pastor Tibuloy, tsaka kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron pa siyang isang naging pahayag na bukod doon sa response, Ano yan, pogi point din ba yan? ito pakinggan natin. Ah, na sige. May kinalaman man ito sa kampanya laban sa illegal na droga. Natanong din siya Yan sa ang kanya. kailangan natin marinig talaga. Oho. Dahil kung matatanda natin, Oho. noon, yan yung kinapitalize. Yan. Yung illegal na droga. Ngayon nga, Oo. tignan natin paano ginamit. Kasi naalala ko na, itanong din ito kay si General Marbil, no? Yung tungkol sa addict. Oo. Na ang sagot ata ni General Marbil, hindi ko malaman kung totoo. Totoo ba yun? Hindi totoo. Baka naman pang fake news, hindi kaya? Totoo yun. Totoo yun? Yung sinabi niya, siyempre, kailangan unawain din natin. Dahil Bakit yung iba nagpupuyo? gusto lang na hindi matulog at magtrabaho. Ganon? Kaya daw may mga addict dahil sa gusto magpuyat lang? Oo. Oo. Hindi, minsan kasi, alam mo, pagka hindi ka talaga sanay sumagot, Oho. pasagot mo na lang. Anyway, ano po ang magiging mantra naman
kung ang pag-uusapan ay kampanya laban sa illegal na droga sa ilalim ng bagong PNP chief. Pakinggan nga po natin. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang Internal Affairs Service. Iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Oh, anong... Paramihan ng huli ngayon, Kuya Benny. So, ibig sabihin, patunayan nyo yung galing nyong manghuli ng mga drug pushers, mga drug users, di ba? Eh di ba ang problema natin diyan, di ba diyan din nabatikos ang dating administrasyon na para bagang nagpaparamihan daw ng huli? Hindi ganoon eh. Ang kanya is paramihan ng huli in a sense na kasi hindi naman natin mayaalis na sumambulat nga noon sa ating mga muka yung lumalabas na ang nagbibigay pa ng protection sa mga drug peddlers na yan mismong kapulisan. At mga generals pa ng mga PNP. generals pa ng PNP, di ba? So, nung sumambulat sa atin yan, well, bumaba ang moral ng kapulisan. At saka ngayon, itinataas niya eh. At saka nung time atang yon, ang figures na ginamit natin mula sa Dangerous Drugs Board, na ang addict sa Pilipinas ay 4 to 5 million nationwide. Na parang sabi ni Pangulong Digong noon, nakakatakot, kailangan talaga dito. Massive ang campaign. Massive ang campaign. Kaya, Nagkaroon ng Oplan Tokhang. Talagang paramihan ng huli nung time na yun. Libo-libo talaga. yes. Ang sumuko pa nga yung iba, di ba? Napuno nga yung mga rehab centers natin. Naghanap pa tayo kung saan i-rehab eh. Yeah, nagtayo pa nga ng mga bagong rehab centers, di ba? Ayun. Sa Nueva Ecija, nagtayo pa. Di ba? But again, ito seems like inayawan ng ilang mga sektor itong salitang tong paramihan. Nako. No, but basically, kung ako mag-i-interpret naman sa nakita ko, Sige. well, wala namang mali siya yung sinabi niyang paramihan, kundi Ganon. pagalingan, di ba? In a sense, yun yung sinasabi niya, pagalingan. Paramihan ng huli nang walang pinapatay. Ganon. Paramihan ng huli na... Pero, meron siya tinatawag na internal disciplinary Na kung malabag yung action. ginawa mong paghuli. Kapag nilabag mo yung ginawang panghuli, abay, meron ka ring katatapatan. Di ba? Sabi niya, Kuya Ben, sabi niya, paramihan? Sige, paramihan. Kung noon, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. Yan. Tandaan natin, yung mga taong inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Oo, nandyan ang human rights, andyan ang media, andyan ang mga abogado. Pag may nagreklamo, yan. Dito ka nababalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Ayun. So dapat ang pulis, magparamihan man tayo, pero may bakod ka ng mga lahat ng umiiral na kaya batas. sa tingin ko rito, doon naman sa mga sumagot at doon sa mga bumatikos sa naging statement niyang to, malamang hindi na pakinggan tong buong statement niya. Ganon. Siguro tinanong lang, sir, sinabi paramihan. Paramihan doon ang huli sa droga. Paramihan ng huli. React naman kagad tong si... Ito na, may nag-react na. Sino? Ito na. Sabi ko sa iyo may nag-react agad. Hindi po ang saganang mamamayan Tayo na, alam mo naman tayo, tagapaglatag lang tayo ng balita Nababahala naman, Kuya Benny at mga kababayan, ang Komisyon ng Karapatang Pantao. Saan sila nabahala? Sa anunsyo ni General Torre na gagamiting sukatan ng nagawa ng pulisya bilang mga naaresto kaugnay sa illegal na droga. Ayon po kay CHR Commissioner Beda Epres, masyadong bukas sa pag-aabuso. Bukas daw po sa pag-aabuso ang direktiba ni Torre at hindi tamang gawing sukatan ang paramihan ng huli. Yun na. Yan ang sinasabi natin. Anila, ang dapat maging sukatan ay kung tama ba proseso ng panghuhuli. Hinikayat po nila si General Torre na maglabas. Maglabas daw po kayo ng matibay at malinaw na direktiba para sa mga pulis,
Baka mamaya daw maging dating nito, manghuli kaliwat kanan. Di ba? Baka mamaya hindi naman drug addict, nahuli at pagkatapos ay mapararatangan kasi nga ang announcement ay paramihan ng huli. Paramihan, yes. Di ba? Oh. Well, may point din to. May point din. Tama rin naman. But again, Oho. malinaw na sinabi, yung ambit of the law. Oho. May pananagutan ka sa batas kung, Oo. kung nanghuli ka na nangahuli ng... Oo. Oo. Malinaw naman ang sinasabi rito na hindi dapat yung salita lang na paramihan ang ating basyan eh. Oho. Dapat yung buong konteksto nung sinabi. Nako, Di ba? isa lamang yung human rights, ha? Oo. Alam mo ba, may mga militanteng grupo na ngayon. Meron pa. Meron ng mga... Sino na naman yan? Wala lang dito sa... ano ko, pero meron ng mga balita kanina, habang ako'y nasa biyahe dito, naglabas na ng kanyang statement. Talagang... Ay, Oo. nako. Eh well, Di ba? baka sausaw lang. Well, yun ang ating... hindi mo naman, kasi, Kuya Benny, aminin naman natin, hindi mo rin maalis sa kanilang isipan kasi natakot nga sila doon sa terminong paramihan eh. Hindi, para, Oo. alam mo, bigyan natin ng ibang, ano yan, Oo. ibang style. Pakahulugan. Ibang style. Oo. Patayin. Nako, Oh, di ba? disgrasya. Patayin. Oo. Patayin sa ligaya. Oo nga, no? Patayin sa Oo. pagmamahal. Oo. O, di ba? Well, anong titignan mo yung salitang patayin? Oho. Hindi ganun eh. Oho. Kailangan yung buong konteksto ng storya. Titignan mo yung buong sinabi. Yan. Di ba? Bago ka maghusga. Sabi nga ni Diba? Pangulong Digong, pag lumaban, patayin mo. Ay, pag lumaban. Pag lumaban. Narinig, patayin mo. Oo. Yung kagad ang, siyempre. po. Kahit Oo. na sino, yun ang talagang kakalembang Oho. sa iyong tenga, kasama na ang iyong kalamnan. Lalo ngayon, di ba, mga pulis natin ngayon, kakaba-kaba na dahil sa Oo, dahil sa implementasyon ng nangyari. droga. Eh. Yes. Di ba? Baka dumating ang pagkakataon, sila naman ang ipatawag sa Kongreso. Eh. Oo. Di ba? Kahirap kayo may patawag ka sa Kongreso. Oo, at siyempre, pag Oo. medyo nagkamali ka pa ng sagot, contempt. Masisigawan ka pa. Masisigawan ka pa, maduduro ka pa. Walang mali tsaka tama sagot din minsan. Depende sa gusto ng nagtatanong, eh, no? Oo. Oh. Ay, nako. Mayroon hong mga nababahala eh. Pero pwede bang ipasa natin sa taong bayan ito, Kuya Benny? Pwede naman. At ang makita naman natin kung ano yung kanilang maging Oho. saloobin tungkol dito sa naging statement na ito, no? But basically kung ako personal mo talagang tatanungin, Oo. sa buong konteksto, Oho. abay pogi point yan. Ayan. Ay, pero pinakamabuti, baka sabi, Benny, Jen, nagkariringgan ako. Parang na-miss ko yung ilang mga words eh. Oo. Pwede ba ulitin natin? Ulitin natin. Direct. Ulitin nga natin para mga kababayan ha. Ito kasi magiging laman ng ating Vox Populi. Kayo nga po, anong assessment nyo dito? At paano nyo po titignan at babasahin ang statement na ito ni General Torre kung ang pagbabasahan natin ay kampanya laban sa illegal na droga? Sige nga po. Ulitin natin para nang sa ganun ay maging malinaw sa ating mga kababayan. No, ha? Ayan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang Internal Affairs Service. Iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Ayun. Pero di ba may parang yung tanong? Kasi bakit niya sinagot na paramihan, ano? Parang doon ako nag-ano eh. Ano ba, bakit ba niya nasabing paramihan? Ang huli? Paramihan, yung tungkol sa droga. Paano niya nasabi Ano yun? bang... Sino ba nagtanong sa kanya? Ano ba yung question at bakit niya nasabing paramihan? Ano ha? Pakitignan nga mabuti. Direct. Kasi para may tama lang yung ating konteksto. Kasi parang may dahilan para sumagot ka ng maramihan o paramihan. Oo. Di ba? Baka siguro na itanong na, Oo. ano naman ho ang magiging solusyon nyo dahil dumarami Oo. ang gumagamit ng illegal na droga sa bansa. Oo. Di ba? Dahil yun yung pinupukol ngayon sa ating pamahalaan eh. Oo, kaya sumagot siya siguro. Kaya siguro, paramihan ang uli. O kaya, parang... Baka sakaling ganun ha. Ayun na nga. Tignan natin yan.
Di ba? Para clear lang sa ating mga kababayan, ano? Baka mamaya sabihin nila, hindi, mali yung konteksto ng saganang mamamaya. Nasisip pa tayo. Ay, kaya tuloy nag-react ngayon tuloy yung Commission on Human Rights. Ang ilang mga militanteng grupo na aktibong-aktibo dito. Di ba? Eh baka kasi mamaya, makalipas ng ilang taon, ang iniimbestigahan naman ng ICC, Sinabi kasi ng Commission Diba? on Human Rights Oho. na ang dapat na pagbasihan ay yung paraan ng paghuli yan. at yung accomplishment, no? Oho. Eh malinaw na masabi Oho. na yung ambit of the law. Ayun. Di ba? Kung magpaparamihan tayo ng huli, dapat Within the bounds of the law. yan. Oho. Nasa batas. Oho. Di ba? Hindi yung, ikaw, mukha kang adik ka, lubog yung eyebag mo. Sige, ito isang gramo, lagay ko sa bulsa mo. Suspicious looking Di ba? ka. Oh. Ito isang gramo, lagay ko sa bulsa mo, halika, huli ka. Oho. Di ba? Ayan. Pero nakakabahala nga ba yan? Ang tanong natin ngayon, simple lang pamaya, itanong nyo nga doon sa, siguro kay Mar, ipakitanong nyo kay Mar, bakit naging gano'n ang sagot ni General Torre? Torre, Bakit yes. na naging sagot kay Paramihan? Anong pinanggalingan ng tanong? Ano ha? Ang ating tanong simple lang po. Ganitong tanong nababahala ka rin ba? Nababahala ka rin ba sa naging pahayag ng bagong PNP chief na magparamihan ng